dear beloved, Boss Mike Cervera. Narito na mga express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang isang bagong Pilipinas. Batayan sa Tangeres Survey. Yon, Madi, tama na. Oo. Andiyan na si Madi. Oo, ayan na, mga kababayan. Nako po. Ulitin ko lang para masaktan yung mga nanonood na DDS na hindi nagla-like. Hindi ko ba alam kung ano na totoo dito sa channel na to? Para ba to sa mga solido, loyalista na sumusuporta kay Pangulo? O sa mga DDS na nag-aabang para matuto? Yung mga DDS naman dyan na natututo, baka isang like nyo naman, Dito na kayo! Oo! Dito na kayo sa panig ni Pangulo. Bakit? Konti na lang kayo. Huwag na kayong maniwala sa mga propaganda ng mga Duterte. Kasi yung mga propaganda ng mga Duterte, nako, malabo. Diba? Malabo. Thank you naman kay Maring Elsa. Naku, may bago tayong Sana Oil. Eto na, mga kababayan. Naku, iiyak ang mga DDS din eh. Madi, thank you naman Naku, nasa Hong Kong ka pala. Di tayo nagkita. Sayang. Oo, eto na. Pasok Pakinggan ninyong maigi. Pasok! Narito na mga express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang isang bagong Pilipinas. Batayan sa Tangeres Survey. Paano yan ngayon mga kababayan? Sobrang hila nyo pababa kay Pangulo, lalong itinataas. Ganyan talaga ang mabubuti sa taas. At mabubuti, nasa baba. Alin ang mga nasa baba? Tayong mga Pilipino na nasasakupan at pinamumunuan ng Pangulo. Tinataas ng nasa taas ni bro. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Etong mga ganitong balita, nahihirapan ang loob nyo. Kung kayo, sana man lang makita nyo ang katotohanan sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. Hindi yung dahil lang sa inyong nauunawaan. Subukan ninyo dagdagan ang nalalaman. Kasi mga kababayan, marami talaga dati ang mga grabing galit. Oo. Di ba? Alam nyo, masarap ulit-ulitin yung ganito eh. Sa sobrang hihila nila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, abay lalong itinataas ito? Oo, lalong itinataas. Sige. Ito pa, para mapakinggan nyo ng buo. Pasok! Narito na mga express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang isang bagong Pilipinas. Batayan sa Tangeres Survey. Sa survey na isinagawa noong November 19 hanggang 22, umabot sa 59.6% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Mas mataas yan sa 59.3% noong Oktubre. Mula naman sa 40. Mga kababayan nung nakaraang buwan lang to. Nung eto lang nakaraang linggo. 2 linggo na nakakaraan. Sige, eto na. Ano pa? DDS, hello. Ay Chang, Miss Au. Baby Toricampo, nandiyan na ba sila? Tiger Eyes. Nandiyan na ba sila? Nandiyan na? Baka wala pa. Ang hirap nito. Oo, wala tayong wala tayong napapakitaan. 'Di ba? Ayoko naman sabing sinasaktan. Nasaan na kayo? DDS. Pakinggan nyo to. Hirap na kayong manira. Pero eto pa rin eh.
wala na magagawa ang Duterte nyo rito. Di ba? O, ito na. Batayan sa Tangeres Survey. Sa survey na isinagawa noong November 19 hanggang 22, umabot sa 59.6% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Mas mataas yan sa 59.3% noong Oktubre. Mula Naku, kita nyo mga kababayan, pataas ng pataas. Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ay, grabe. Wala na, hindi na mapigil. Nako, Kicks TV. Baka nag-aabang doon sa EDSA yung mga yon. Oo, dahil sabi ko, oy, pumunta kayo ron. Di kayo nagpupunta ron, kaya tatatlo lang sila ron. Tapos mga kababayan, yung isa na aresto, di dadalawa na lang sila. O kaya naman to the rescue. Oo, para naman madagdagan yung dadalawa. Baka yung tatlo, magpunta na ron, maging 5. Okay na yon, 5. Sama nyo na anino, 10 kayo dyan. Di ba? 10 kasama anino. Pwede na yun. Tuloy. naman sa 46.9% noong nakaraang buwan, umakyat sa 47.3% ng mga Pinoy ang kontento sa trabaho ng Pangulo. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng trust at satisfaction rating ni na House Speaker Martin Romualdez. Nako, ayaw nila yan. Pag umaangat si Speaker, ayaw nila yan. Gagalit sila. Ayan o. Si Speaker tumataas. Naku, meron na tayo. Nandito na si Gomez. Sakit nito. Lahat angatan na. Iyakan na yan. Ito pa. Huwag ka mag-alala. Pati si Sara, babalita ko. Ito na. At Senate President Cheese Escudero. Nako po, si Cheese Escudero umakyat din. So ang umakyat mga kababayan, si Pangulong Bongbong, si Speaker at si Senate President. Umakyat ang trust rating. Si Sara kaya? Ang tanong, si Sara, ano na? Umakyat din kaya? Panoorin natin. Samantala, gaya nung nakaraang buwan, bumaba muli ang parehong trust at satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa naturang survey. Bumagsak uli! Nag-i-spaghetti pababa si Sara. Oo, ayaw na ng mga tao. Sabi ko sa inyo, ilan na lang mga DDS na bawasan pa. Yung karamihan, tinatanggi pa. Ayun na pala, naka-aro ng pula. Naka-aro pala ng pula, mga kababayan. Ayun, pula pababa. Yung berde pataas. Putik na yun. Wala na. Wala na, mga kababayan. Hindi na, di ba sabi ko sa inyo, etong si Sara Duterte, never na itong makakabangon kahit kailan. Si Sara Duterte nyo, mga kababayan, kahit anong pagpugi-pugiit ang gawin ninyo, kahit tawagin nyo pa lahat na ng mga vlogger nyo, ipagtanggol si Sara nyo, hindi nyo na mababago ang isipan ng tao. Hanggat nandito kami. Oo. Di ba? Kasama ng mga, paki-comment nyo na lang kung sino-sino. Wala na mga kababayan. Mahihirapan na si Sara. Paano ba naman? Hindi nila kayang pangatwiranan. Hindi nila kayang maipagtanggol yung mga issue ni Sara. Yun yung sinasabi ko rito. Hanggat hindi nyo ipinagtatanggol ng maayos yung mga issue ng pagnanakaw ni Sara Duterte sa DepEd at saka OBP. Hindi nyo na ipapaliwanag ng maayos kung saan napunta ang confidential fund niya, ay hindi nyo kakayanin. Bakit? Si Sara Duterte nga, yung sarili niya, di niya mapagtanggol Partida, abogado pa yan. Kayo, yung mga vlogger, ano kayo? Sige nga, hindi ko kayo minamaliit. Ikinukumpara ko lang kayo. Magkaiba yung kinukumpara sa minamaliit ko kayo. Diba, Mark Ramos? Andyan ba? Oy, Mark Ramos! Diba, mga kababayan? Magkaiba yun,
Oh, ulitin ko lang sa kaliwanagan dahil alam ko namang mga mangmang kayo. Iba yung kinukumpara ko kayo mismo kay Sara Duterte. At sa sinasabi ko, ng mga ngayon mga kababayan, kung gusto nyo na umangat ang trust rating, ang tiwala ng mamamayang Pilipino, dito kay Sara Duterte, galingan nyo. Humukay kayo ng pangangatwiran. Hukayin nyo na yung pinakamalupitan. Kasi hanggat hindi nyo sinasagot ang mga issue ni Sara Duterte, hanggat hindi rin sinasagot ni Sara Duterte yung kanyang mga issue, babagsak ng babagsak ng babagsak. Yan. Sabi nga sa kanta, Duterte ay babagsak na rin. Diba? Kasama na kayo doon, mga alipin. Diba? Thank you naman kay sino to? Hoy, wag niyo kaubusin yung pera niyo sa akin. Emil, Emil. Thank you. Di ba mga kababayan? Ngayon, kung hindi niyo magagawa yan, babay na lang. Dahil wala na. Patuloy. Iisipin ng taong bayan, hindi masagot ni Duterte, ni Sara Duterte ang mga issue. Malamang totoo yan. Ayan binibigyan ko na kayo ng magandang payo para lang sa ganon, amuyo mo, aramidin nyo nagnanang kayo magamin. Di ba mga kababayan? Gawin nyo yan. Humukay kayo, Parang mga itsura nyo. Pag nakita namin yung mga itsura nyo, parang kahuhukay lang mga mukha nyo. Di ba? Nandito na si Danilo Ordonio Jr. Thank you naman. Malamang itong mga ito nakatanggap na ng bonus. Namimigay ng blessing. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung mali ako. Kasi lahat ng binato nyo, ito tanong ko, bakit hindi bumababa ang trust rating ni Pangulo? At bakit tumataas maging yung mga kaalyado? Kasi lahat ng ibato nyo ay napapaliwanag naming lahat kung ano ang totoo. Debunk kung debunk. Kayo mga kababayan bumabanat kayo kay Pangulo. Puro fake news ang dala nyo. Hanap naman kayo nung mga maayos. Yung talagang may facts kayo. Hindi yung nagmumukha lang kayong facts Q. Di ba mga kababayan? Tapos ganito pa. Para tumaas yung rating ni Sara Duterte, i-flex nyo naman yung mga ginagawa niyang proyekto. Di ba? Kung wala kayo na maipapakitang nagawang proyekto ni Sara Duterte nyo, lalo na yan sa asadsad ng husto. Tandaan nyo, ang eleksyon ay 2028 pa. Ilang taong pandadaan, buwan-buwan nababawasan ng kanyang numero. Paano yan? Di pagdating ng 2028, zero. Wala kayong mga silbi. Itong mga manananggol ni Sara Duterte. May silbi ba kayo? Wala. Thank you naman kay Lynn Mariano. Nakita nyo naman, si Pangulo, lahat ng proyekto ayaw nyong makita, Kaya itong mga DDS, mga kababayan, ang kanilang propaganda, wala namang nagagawa si Pangulong Bongbong Marcos nyo. Wala, party-party lang ang gusto. Putik na yan na yung pinakita ko. Yun yung mga nagpa-party ng totoo. Our beloved Boss Mike Cervera.